Ito mga kapare ko ay ang pinakamalakas na gaming phone ngayong 2026. At ito, ang Red Magic 11S Pro. And dahil nga gaming phone ito, syempre alam na ninyo yan, isasalang natin to sa ating extreme gaming test para makita natin yung overall capability ng device ito pagdating sa kanyang overall performance, kung optimized ba, and also kamusta yung thermal nito. Lalo na meron silang pinagmamalaki at improve na cooling system, which is liquid cooling, liquid metal, built-in cooling fan, at malaking vapor chamber. Kaya kung interesado kayo sa device ito, tara, samahan nyo kung isa lang itong 10 high demanding graphics game na to, isagad sa pinakasagad na settings sila gada game, and also maglaro ng tuloy-tuloy at walang humpay para makita natin kung hanggang saan yung limitation ng Red Magic 11S Pro. Kaya kung interesado ka, tara, samahan nyo po. So bale, quick review lang para sa mga kaparekoy natin na hindi pa napapanood yung full review and also hindi pa aware sa Red Magic 11S Pro. Yung chipset na ginamit dito is the leading version ng Snapdragon 8 Elite Gen 5. Meaning lang nito, ito yung overclock version ng Snapdragon 8 Elite Gen 5 na alam naman natin na kahit hindi na to yung overclock, talagang powerful. Meron din tong advanced na cooling system na kung saan, gaya ng sabi ko kanina, mas pinalakas at combination ng iba't ibang cooling system nila sa mga previous devices na na-release nila, which is built-in cooling fan, malaking vapor chamber, liquid metal cooling, at higit sa lahat, liquid cooling. Which is aalamin natin kung effective nga ba talaga to sa gagawin nating extreme gaming test to. Gusto ko lang linawin na tuloy-tuloy natin lalaroin yung mga game at walang pahinga. Pero kung gusto ninyo yung normal testing na kung saan lalaroin yung game at merong pahinga, pwede nyo panoodin yung ginawa naming segment ng gaming test para i-testing yung overall effectivity ng liquid cooling na to doon sa ating full review. Ilalagay ko po yung link dyan sa description down below. Then lastly, meron tayo ditong 7,500 mAh battery capacity, and aalamin din natin sa video na to kung makunat nga ba yan or hanggang saan yung limitation yan, dahil bukod sa isa-setup natin to sa pinakasagad na settings at maglalaro ng tuloy-tuloy, and naka-turn on din yung ating liquid cooling and also yung ating built-in fan cooling sa gagawin nating testing. Kaya mas makikita natin yung magiging overall na capability ng battery nito kung okay nga ba talaga. And pagdating naman sa preparation na ginawa namin, unang-una yung room temperature ng kwarto is nasa 23 to 26 degrees Celsius. Yes, naka-aircon po kami para sa gear namin dahil kapag hindi kami gumamit niyan, for sure to spoke itong mga gear namin dahil hindi kaya nito mag-shoot ng pang matagalan. Mag-overheat para sa mga kaparekoy natin dyan na laging tanong na tanong, yan po yung main reason. Isa-setup nga rin pala namin sa 75% yung brightness neto and 50% naman yung kanyang volume, at ito yung magiging overall setup neto sa mangyayaring gaming test natin or sa loob ng ilang oras sa paglalaro dito. Meron nga rin pala kaming gagamiting timer para matrack natin yung oras, and Wi-Fi din yung gagamitin natin na network dito as our internet source since hindi ganun ka-stable yung mobile data at pwedeng mamatay-matay yung FPS tracker na gamit natin, kaya pwede tayong makuha ng redundant na information. Kaya with that said, tara, simulan na natin yung ating extreme gaming test. At simulan natin sa mga AAA games. And syempre, unang-una dyan is yung ating bagong-bagong Where Winds May. Bale, pagdating dito, syempre, sinetup lang namin siya sa pinakasagad na settings, extreme high FPS settings, which is ito lang naman yung tanging settings na meron dito. And pagdating dito, naglaro kami dito ng 1 hour. And sa playing time na yun, kung makikita nyo sa graph, kung makikita nyo dyan, naging consistent yung 60 FPS sa makukuha natin dito all throughout sa paglalaro. Kitang-kita din naman natin dito sa graph, yung mga nakikita nyo dip dyan or mga part na parang bumaba yung FPS niya, don't worry, transition yan. And yeah, hanggang 30 FPS lang yung nakalagay doon. Meron kasi mga post scenes dito or mga cut scenes. Pero all throughout sa paglalaro namin and also na nag-review kami ng footage, 60 FPS maintain itong Where Winds May sa loob ng isang oras sa paglalaro. Kung meron man kaming natala na drop, papitik-pitik lang naman ng 55 FPS at hindi siya nag-maintain. Kaya pagdating dito sa Where Winds May, kung ina-addict mo to, mai-enjoy mo to dito sa ating Red Magic 11S Pro. At pagdating sa temperature na nakuha namin dito, sa first 30 minutes sa paglalaro namin, nasa 39 to 40 degrees Celsius lang yung nakuha namin. And after ng 30 minutes pa, which is para mabuo yung ating 1 hour, ay nakakuha lang kami dito ng 39 to 40 degrees Celsius din. Hindi halos uminit. Anyway, battery check muna tayo. After naming laruin yung Where Winds May dito, pumalo na ng 1 hour yung ating overall playing time. And dito, may natitira pa tayo na 37% battery juice. Anyway, after namin mag-battery check, sinalang agad namin dito yung UWA.
take note, hindi po ito pinahinga. Bale dito, naglaro lang din kami ng 1 oras ng tuloy-tuloy at sinagad namin siya sa pinakasagad na settings, which is quality graphics, high resolution, and then 60 FPS combo. Nga pala, supported nito yung 120 FPS pero hindi na namin siya sinetup since most ng mga phones ngayon dito 60 FPS lang naman yung supported. Pero dito sa ating Red Magic 11S Pro, supported na po yung 120 FPS. And pagdating dito, nakakuha tayo ng decent maximum 60 FPS or 64 FPS pagdating sa ating max, and then 60 FPS naman pagdating sa ating maintaining FPS. Hindi halos nag-iba yung performance nito dito dahil naging consistent tayo dyan, pero may mga panaka-naka na nagda-drop down ng 50, 49 FPS, which is normal lalo na kapag medyo maraming animation. Kahit din naman doon sa ibang mga gaming po na testing ko na naka Snapdragon 8 Elite Gen 5, may ganun pa rin talaga dito, pero ang agandahan doon, hindi natin mapapansin unless may gamit tayong FPS meter. Then, pagdating sa thermal na nakuha natin dito sa loob ng 1 oras ng tuloy-tuloy na paglalaro, sa first 30 minutes, nakakuha tayo ng 42 degrees Celsius sa ating front and 40 to 41 degrees Celsius naman sa ating back. Pero after yung second 30 minutes, para ma-seal yung ating 1 hour na playing time, bumaba yung kanyang temperature sa 41 degrees Celsius para sa front and 40 to 41 degrees Celsius naman para sa ating back panel. Then, after namin isalang yung WUWA, nasa 2 hours na yung playing time natin, and dito, meron pang natitira na 65% sa ating battery juice. Medyo malaki-laki agad yung nawala sa kanya after lang ng 2 hours na gaming test. Pero tingnan pa natin dahil matagal-tagal pa naman yung gaming test natin, baka mas kumunat siya sa mga last percentage na matitira sa kanya. Anyway, next naman namin sinalang dito is itong Genshin Impact. Bale, 1 hour din namin itong nilaro dito at sinetup namin siya sa pinakasagad na settings niya, which is highest graphical preset settings and then 60 FPS combo. And the same sa mga naunang game, consistent and decent din yung nakuha natin na average FPS dito, which is 60 FPS. Kung meron mang mga drop, super pretty common lang naman, which is 48 FPS at papitik-pitik lang din. Mostly nangyayari yan kapag meron transition sa map or kaya meron mga part na medyo need natin ng mga post scene or cut scene, which is normal naman sa storyline neto, and definitely walang nagiging problema in overall pagdating sa maraming monster, maraming animation, maraming skill effects. Kahit pag sama-samahin siya, hindi nahihirapan itong ating Red Magic 11S Pro pagdating dyan. Actually, hindi siya masyadong nahirapan talaga dito sa ating Genshin Impact, and pinakita rin yan sa temperature na nakuha natin dito dahil sa first 30 minutes sa paglalaro, nakakuha tayo dito ng 41 degrees Celsius para sa ating front, 37 to 38 degrees Celsius naman sa ating back. Then after ulit ng isa pang 30 minutes para mabuo yung ating 1 hour na gaming time dito, naglaro lang sa 39 degrees Celsius yung ating front, and then 38 to 39 degrees Celsius naman yung ating back. So same scenario lang din dun sa mga naunang game, consistent yung temperature na nakuha natin from first 30 minutes, which is good sign. Then after din ang gameplay natin dito, pumalo na tayo sa 3-hour mark ng tuloy-tuloy na paglalaro, and meron pa tayo dito natitira na 52% para sa ating battery juice. Medyo mas naging makunat yung battery natin dito kung ako yung tatanungin. Magkaroon pa man, check natin yung ibang game. After din namin mag-check ng battery, walang pahinga-pahinga, sinalang agad namin dito yung solo leveling. Bale, pagdating dito, sinetup namin to sa very high graphic settings, and then sinagad na lang din namin yung iba pang mga settings sa ibaba. Then after nyan, 60 FPS yung sinet namin sa FPS ito. Then, pagdating sa naging gameplay natin dito, the same lang din sa mga noon ng AAA game. 61 FPS yung nagiging maximum FPS natin sa kanya, and then nakakuha naman tayo ng 58 to 60 FPS para sa ating average and maintaining FPS. Gusto ko lang linawin na medyo mas naging madami yung panakanakang pagdadrop natin dito, which is normal naman para sa ating solo leveling. Sa lahat naman siguro ng mga phone na testing ko or nagawa namin ng extreme gaming test dito, talagang nagkakaroon siya ng ganyan. Pero medyo quiet, stable yung nakuha natin dito sa ating Red Magic 11S Pro, kahit na alam natin na hindi ganon ka-optimize ang solo leveling pagdating sa gantong setup. Mostly napansin ko na mas nagiging stable ang FPS natin sa solo leveling once na naka-medium settings. Hindi ito applicable sa Red Magic 11S Pro. Sa lahat ng phone na nakita ko, ganon yung best setting sa kanya. Pero ganun pa man, consistent pa rin yung nakuha natin na performance sa solo leveling pagdating dito sa ating Red Magic 11S Pro, which is basic lang naman sa kanya kung tutuusin. Pagdating dito, nakakuha tayo ng 41 degrees Celsius para sa kanyang front and 37 and 40 degrees Celsius naman para sa kanyang back panel.
panel. Next naman namin sinalang dito is itong Enfield. Bale, pagdating dito, dating gawe, max out settings lang din ulit, very high graphics, 60 FPS combo. Pagdating dito, nakakuha tayo ng 61 FPS as our maintaining FPS again, and nakakuha naman tayo ng average 58 to 60 FPS as our average in maintaining. Then dito, hindi halos nahirapan din itong Red Magic 11S Pro, which is, kaya nga nang sabi ko, sa lakas ng chipset na gamit-gamit dito, hindi na naman talaga surprising. Siguro kung meron mang game na hindi talaga magiging stable dito sa Red Magic 11S Pro, parang yun sa mga game na hindi pa ganun ka-optimize. Dahil kung mapapansin ninyo, consistent and decent yung nakuha natin performance sa kanya. And kahit sa gameplay, wala tayong delay na makikita. And nag-translate din yan pagdating sa temperature na nakuha natin dito dahil nag-average lang din ng 39 to 40 degrees Celsius sa front and 38 to 40 degrees Celsius naman pagdating sa ating back panel. Anyway, next game naman na sinalang namin dito is yung pinaka-favorite namin game sa studio. Paulit-ulit na lang, which is Car X3. Pagdating dito, sinet up namin siya sa pinaka-default settings, which is 4445 settings, which is the default settings, and yan, numbering system kasi sila dito, kaya wala akong idea kung anong graphics setup yan. But ganoon pa man, nakakuha tayo dito ng decent 60 FPS all the way. Wala tayong nakita or nakuha na kahit anong problema. Decent lang yung performance in overall. Pero meron pa rin naman kami natala na frame drop dito, pero papitik-pitik lang naman or panaka-naka, lalo na kapag nagre-render ng map, lalo na sa city area o city park. Doon lang talaga medyo madalas marami nangyayaring ganito dahil nga maraming i-render doon. And actually acceptable naman yung part na yun at hindi nyo rin naman talaga ito mapapansin since papitik-pitik lang din naman agad, lalo na kung wala din kayong FPS meter. Napansin na lang namin to nung nag-review na lang kami ng footage. Anyway, pagdating naman sa temperature na nakuha namin dito, naglalaro lang to ng 37 to 39 degrees Celsius, which is super decent para sa Car X3, which is marami na rin talaga napapainit na device or phone itong game na to. Anyway, move na tayo sa mga games na yan at pag-usapan naman natin itong mga shooting games. Pero gusto ko na agad linawin or i-correct itong part na to. Medyo nagkaroon kami ng error pagdating sa pagtetesting ng mga shooting games dito dahil hindi namin na-set up sa 144Hz yung refresh rate ng GADA game. Kaya mostly sila is nagra-run lang ng 60 FPS sa mismong testing. Pero don't worry, chinek ulit namin yan at nakita namin na halos lahat sila ay nagra-run sa 120 to 144 FPS. And tara, pag-usapan natin. Unahin na muna natin dito yung ating Garena Delta Force. Then dito, nag-FPS priority settings tayo dito, which is 120 FPS and smooth graphics settings. Para kasi ma-activate natin yung 120, kinakailangan natin i-set up sa smooth para maggamit natin. And then, pagdating dito, based sa testing, nakakuha lang tayo ng 60 FPS. Pero just as I said, nung nag-recheck kami, nakakuha po tayo dito ng 144 to 45 FPS and maintain sa 144 FPS yung makukuha natin all throughout sa paglalaro. And yeah, pagdating dito, consistent yung nakuha nating FPS, wala tayong drop sa tala since kaya naman natin yung 120. And yung temperature na nakuha natin dito is 31 to 33 degrees Celsius lang, which is normal dahil nga hindi masyadong na-force or yung sagad itong game na to sa nagawa namin testing. Pasensya na nga pala sa part na to since hindi namin masyadong na-check bago namin isala. Anyway, after nyan, next naman namin sinalang dito is itong Crossfire Legend. And pagdating dito, sinetap namin siya sa pinakasagad na settings. And yeah, the same lang din yung nakuha nating FPS sa kanya. And yeah, hindi din ganun uminit tong phone na to dito since hindi naman to ganong kabigatan. Solid and consistent 60 FPS yung nakuha natin, pero gaya nga ng sabi ko, dahil nga hindi namin na set up sa 144Hz yung refresh rate, hanggang 60 FPS lang tayo dito, pero nung nag-check kami, pumapalo to ng 144 FPS, which is good. Then, pagdating sa temperature na nakuha namin, naglaro lang to ng 37 to 38 degrees Celsius. Then, next naman namin sinalang dito is itong Blood Strike. At dito, sinetup namin siya sa high resolution, high graphics, and then extreme FPS combo. Then, dahil nga hindi namin na-set up sa tamang refresh rate yung game, 60 FPS ang yung nakuha natin. Pero nung nag-recheck kami, yes, papalo po ito ng 144 FPS, which is supported yan po ang 144 FPS gameplay. And yeah, consistent din yung makuha natin performance dito, and stable and decent lang din. Since hindi naman talaga ganong kabigatan ng Blood Strike. Then, pagdating sa naging overall temperature natin dito, pumalo lang ng 36 to 37 degrees Celsius. Then lastly, next naman namin sinalang dito is itong ating PUBG Mobile. Pagdating dito, super smooth graphics yung setup and then extreme FPS combo para sa ating FPS priority. Pagdating dito, nakakuha tayo ng average 90 FPS. Pero gusto ko lang linawin, since hindi nga nakatama yung pag-setup namin ng refresh rate dito, kaya po netong isupport ang 120 FPS. 90 FPS ang yung nakikita niyo dito since naka Ultra Extreme
extreme FPS setup tayo, which is pretty normal or pretty common. Pero yes, supported na po nito ang 120 FPS at hindi din po tayo mabibitin dito. So in overall, nakakuha tayo dito ng 40 degree Celsius after ng ilang minutong paglalaro. Kaya pagdating dito, walang magiging problema. Anyway, after din ng PUBG Mobile gameplay, tuluyang natapos na yung ating extreme gaming test. And meron tayong playing time na 6 hours and 11 minutes, which is may natitira pa tayo na 7%. And yes, mga kapare ko, hindi po nalobat itong ating mismong Red Magic 11S Pro pagdating dito sa ating extreme gaming test para sa 6 hours and 11 minutes na tuloy-tuloy na paglalaro. And sa tingin ko, kung isasagad pa namin to or i-drain pa namin siya, aabot siya ng 6 hours and 40 minutes bago siya tuluyang malobat or baka pumalo pa nga ng 7 hours. And para sa capability ng battery niya, para sa akin, decent na yan. Anyway, ito yung conclusion namin sa ginawa naming extreme gaming test. Unang-una, i-resume na agad natin yung usapan sa battery and ako na yung unang magsasabi, decent yung kanya performance para sa isang 7,500 mAh battery phone since ang kuha tayo ng 6 hour plus na playing time para sa one full charge na to. And gusto ko lang i-take note na oo, merong mga 7,500 or 7,000 mAh battery phone out there na kayang i-beat yung record na to since marami talaga makukuha na phone dyan. Pero gusto ko lang linawin, meron po tayong built-in na liquid cooling and also built-in cooling fan habang ginagawa yung extreme gaming test. Kaya normal na medyo mas mababa or mababa sa average yung makukuha natin performance ng battery niya para sa isang 7,500 mAh battery phone. And with that said, kahit na meron to mga gaming features, decent pa rin yung nakuha natin na battery performance dito in overall. Now, pagdating naman sa gaming performance neto, hindi na natin kinakailangan pa sigurong pag-usapan ng malala. Kitang-kita naman natin na binisik or sinisiw niya lang lahat ng mga game. Wala naman tayong mga nakitang game na hindi pa supported yung highest graphical settings sa kanila or FPS settings sa kanila. So, pinapakita lang din dito na consistent and optimized itong ating Red Magic 11S Pro. Talagang medyo dun lang kami sumablay sa shooting game part, which is late na namin napansin nung ginagawa namin yung extreme gaming test. And yeah, sa amin yun guys, mali yun ng PTT team, kaya hindi din namin naibigay sa inyo tamang record. Pero gaya nga nang sabi ko sa inyo, nung nag-recheck naman kami, nakakuha tayo ng decent and maintaining 120 to 144 FPS sa mga shooting game na sinalang namin dito sa ating extreme gaming test, which is good at the end of the day. Now, last na usapan is yung kanyang thermal. And ako ning unang magsasabi, malamig po talaga yung nakuha nating thermal dito sa ating Red Magic 11S Pro. Pero yes, natatouch pa rin natin yung beyond 40 degrees Celsius. And ang kagandahan naman dito, kahit na ganon, hindi naman natin na-hit yung 43 to 44 degrees Celsius or mas mataas sa 43 degrees Celsius. Doon na kasi natin mare-recognize or masasabi na hindi na okay yung temperature ng isang device if lalagpas siya sa 43 degrees Celsius, which is our baseline. And yes, mga kapare ko, gumagana po talaga yung kanilang improved na cooling system pagdating dito sa ating Red Magic 11S Pro. And ako na rin yung unang magsasabi sa inyo kahit ako nabigla dito, which is expected ko na rin naman dahil nga meron siyang liquid metal cooling, liquid cooling, meron ding malaking vapor chamber at higit sa lahat, meron ding built-in cooling fan. And using that 4th generation cooling system na pinagsama-sama sa iisang cooling system sa Red Magic 11S Pro, definitely ganyan talaga dapat yung aasahan natin na performance. And actually, inaantay ko rin na sana hindi na natin ma-hit yung ating 40 degrees Celsius mark sa mga susunod natin na gagawing gaming test or extreme gaming test sa Red Magic Phone. I hope makita natin yan sa susunod na series nila and I hope mapagtagumpayan yan na Red Magic. Anyway, dito ko natatapusin yung video. Maraming salamat sa panonood. Nga pala, ilalagay ko yung link ng full review natin para sa phone na to kung hindi nyo pa napapanood para magkaroon kayo ng full context kung ano yung overall capability niya at kung ano pa yung mga magagandang specs dito dahil hindi lang naman talaga siya pang gaming. And iiwan ko nga rin pala dito yung purchase link ng device ito dyan sa description down below para hindi kayo maligaw. Anyway, dito ko natatapusin yung video. Maraming salamat sa panonood. Yun lang guys. Peace out.